Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo muna ay muling manalangin. Dahil ang lahat po ng ating ginagawa dapat ipagkatiwala sa Panginoon para maging matagumpay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa unlimited guidance mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa buong isang linggo, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Lord, salamat, dapat ka naming ihayag ang iyong kabutihan, katapatan sa aming buhay na patuloy mong pinaparanas, especially, Lord, mga pagpapala mula sa inyong Panginoon. Lord, sa umagang ito, narito ang iyong paglingkod, Panginoon. We need your wisdom, Panginoon. Bigyan mo ko, Lord, ng kapangyarihan, anointing, Panginoon, para may pahayag ko yung mga salita. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang makikinig, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso. Panginoon, puso mapagtanggap ko, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ang mga salita mo ngayong umaga, Panginoon, kapahayagan po, Panginoon, maunawaan namin. Ito po, Panginoon, magbibigay silbing inspirasyon sa aming buhay po, Panginoon. Lakas, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Plapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ay papatuloy po natin yung nakaraan. Kasi meron po tayong hindi pa natapos ang ating apat na punto. How to be a blessing. So kung yung mga natatandaan, ano po yung una at pangalawa? Ayan. So kailangan po dapat meron po tayong mapupulot, nakukuha. Ayan. Kaya po napakahalaga po sa atin na meron tayong notebook. Yan, tulad na Tineri, meron, si Dudoy, si Jojo, sino pa meron dyan. Ini-encourage ko po kayo na magdala po tayo ng notebook o di kayo ng cellphone para po balik-balikan din natin kung ano ang ating mga pinag-aaralan. Dahil ito po yung susi para tayo ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon at sa ating pag-aaral. Dapat po mayroon po tayo natututunan. May nakukuha po tayo. So paano po natin may apply kung wala tayong naipasok sa ating puso, isip, kaluluwa? So napakalaga po ang notebook. Di ba po sa nag-aaral? Napakalaga po ang notebook. Di ba much more sa Panginoon? Na napakahalaga po ang notebook para po may i-review. Mapagbalikan po natin. Sa test ko na naman sa susunod. Hindi mo kaya pinag-aralan. At saka meron po tayong makukuha sa take note po natin. So encourage ko po kayo na magdala po tayo ng notebook sa sunod na linggo. Kahit mga preaching po, i-take note po natin yun. Dahil yun po ang way para tayo ay lalo talaga maintindihan natin kung ano ang mga pinag-aaralan natin pag umaga tuwing Sunday School. Kaya napakalaga po yun sa ating pag-aaral. Dahil mapalad po tayo dahil meron po tayong oras na mapag-aral sa salita ng Panginoon. Hindi lang po preaching. Diba kaya po Sunday School, pag-aaral. Yan, di ba? Kaya pa, I encourage all of you, we bring notebook and ball pen and write. Sulat po natin kung anong listening, kung ano bang natutunan, learn. Kung anong natutunan po natin. Ako po, nung nakaraan, ito po yung pinag-aaralan po natin. Ito yung nakaraan na na-take note ko po. Na nakita ko, how to a blessing. Paano nga kami maging pagpapala? Hindi lang po sa di mananampalataya, maging sa ating kapwa mananampalataya. So ang una po nating pinag-aralan, nung una, gusto ko lang pong banggitin at inyong maalala, how to be a blessing to God. Ayan, napakahalaga po yun. Pangalawa po, how to a blessing in ourselves. Yan po ang una at pangalawa nating pinag-aralan. So pangatlo naman po ngayon, how to a blessing your family. Ito po, napakahalaga po ito. Paano tayo magiging pagpapala sa ating pamilya? Ayan, atin pong basahin sa Matthew 19, verse 19. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So mapalad po tayo. Binigyan din po sa ating buhay na salita ng Panginoon, makapangyarihan at makatotohanan na igalang daw natin ating mga ama at ina. Irespeto, igalang, irespeto po natin at sundin
ang ating mga magulang, lalong higit, pakamahalin po natin sila. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon ay pinaparanas sa atin at pinapadama sa atin, ganun din po gawin natin sa ating magulang na ibigin ng sobra-sobra. Dahil po ang unang ating magulang, ang ating amang nasa langit. Yan po ating magulang sa espiritual. Dito naman po sa lupa na ating ginagalawan, sa mundo na ating pakikipagbaka, ang ating magulang, pangalawang magulang, ang ating mga ama at ina. Dahil po sa pagsunod po natin ay may biyaya galing sa Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon, may biyaya tayo. Ganon din po sa magulang. Napakahalaga po, napakamahalin po natin ang ating magulang. Iparamdam po natin sa kanila, sundin po natin sila. Yan. Lahat po tayo, alam ko lahat po tayo mayroong mga magulang. Ako po ay, lumaki po ako ng walang magulang na babae. So ang aking magulang ay naging magulang na lalaki, yun ang aking mga magulang talaga. Kasi 5 years old pa lang po ako ay namatay na po ang aking magulang na babae. So mapalad po kayo na meron kayong ina na nag-aruga sa inyo. Ako di ko naramdaman yun bilang isang anak, na kung paano mag-aruga ang isang ina. Ama lang po nag-aaruga sa amin. Iba po yun, di ba? Pansinin po natin, iba po yung pag-aruga ng anak, ng ama sa ina. Di ba? Kasi yung ina talagang mapapansin po natin, nanggaling po ang lahat ng mga anak sa atin, di ba? Kaya po, iba po. Pero yun po isang blessing din po na meron tayong ama na nag-aaruga sa atin. So basahin po natin sa Ephesians 6:3. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ayan, magiging maganda raw ang ating buhay at mahaba ang magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Ayan na po, kaya pinagdidiinan na dito sa lupa magiging maganda dahil po ang magulang po natin, wala pong magulang na ang anak ay mapahama. Diba? Kaya po ang lahat ng magulang dito sa lupa na ating inikilala ay kalugod-lugod sa Panginoon ang kanilang pinapayo po sa atin. Bilang mga anak na meron ditong magulang, mapalad po yung mga anak na nandito ang kanyang magulang. Palakpakan niyo ang Panginoon. Mapalad po kayo dahil sa paglaki niyo hanggang sa pagtanda niyo, nandoon ang paggabay at patnubay ng inyong magulang. Hindi kayo mapapahamak. Alam mo kung bakit? Kasi ang paggabay sa inyo na inyong magulang ay nanggagaling sa Panginoon. Meron takot sa Panginoon. Kaya po sa mga kabataan na wala dito ang magulang, maging pagpapala kayo sa kanila. Maging modelo kayo, ipakita ninyo kung ano ang natututunan ninyo dito sa church. Maaamis po yan. Ipamuhay po niyo mga magulang. Kaya kung nandito na mga magulang na may anak, mapalad po kayo. Sabi nga, napakasarap at napakaligaya na buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang sarap po nun, na isang pamilya, isang magulang ina, nakikita ang anak ay ginagamit dito sa church. Hindi kung saan-saan makamundo. So, pansinin po natin, yung mga hindi mananampalataya, isa pong problema ang kanilang mga anak. Yan po ang problema ng mundo kapag hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya po, ang lahat po na walang magulang dito, ipakita ninyo. Gawin po nyo, ipamuhay po niyo sa inyong sambahayan. Diba? Sabi dito, how to blessing your family. Step by step po yan. Hindi naman on the spot, baguhin ka lahat. May proseso po yun. Hindi lang po sa isang gilap kaya kang baguhin. Pero may kapangyarihan ng Panginoon. Kung ikaw ay totoong naglilingkod sa Panginoon, babaguhin ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makatotohanan. Kaya magbago ang bawat buhay. Kung totoo ka at seryoso ka na naglilingkod sa Panginoon at ipinamumuhay mo, sa buhay mo ang bawat turo sa bawat gawain ng Panginoon. Pero kung winawalang bahala mo, kahit mag 100 years ka pa,
kung hindi mo pinamumuhay, wala pong makikita sa iyo. Sa pamamagitan po na tayo babaguhin ng Panginoon, yan po ay ang sikreto, magbasa ka ng Bible. Yan lang po ang sikreto, wala na pong iba. Kasi dito po sa binabasa po natin, dito po may isa katuparan, may isa sa larawan ang ating buhay. Nandito po yun sa lahat, sa salita ng Panginoon. Kaya ang patuloy ko pong ini-encourage, kung gusto ninyo na ang magulang nyo ay makakilala sa Panginoon, sa inyo mismo makikita ang pagbabago. Hindi sa iba, sa loob mo na ng pamilya. Kasi kayo araw-araw, minuto magkakasama. Nakikita sa inyo kung may pagbabago o wala. Amen. Yan po yun ang totoo. Hindi po yan makikita sa labas. How to be a blessing your family. Sa loob mo na mismo, magsisimula ang pagbabago bago sa labas. Diba? Ganun po ang mandatory ng Panginoon. Makita mo na sa atin, maging modelo tayo sa ating buong pamilya. Kapag inuutosan ka ng magulang mo, huwag kang magreklamo. Huwag kang magmarmar. Ako sa totoo lang, siguro ito rin po yung inani ko. Kasi po kami talagang, ako po may takot ako sa magulang ko. Never po ako sumagot-sagot sa magulang ko. May takot po ako sa magulang ko. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa magulang ko. Kaya ito rin po ang minani ko sa mga anak ko ngayon. Ang mga anak ko, sa totoo lang, kapag nagtawag ako, text ako, nandyan po yan kaagad. Ganun po ang kanilang pagmamahal sa akin. Sabi nga ni Pastor, bilib ako sa iyo, mga anak mo talagang anong salita mo, nandyan kaagad. Kasi pinaramdam ko sa kanila ang tunay na pagmamahal. Unang-una sa Panginoon. Nilakaran ko ang tunay na Kristiyano. Nilakaran ko ang salita ng Panginoon. Ganun po. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Dahil pinahalagahan ko ang salita mo at inani ko ngayon sa aking pamilya. Ang sarap po na makita mo ang anak mo ay walang bisyo kung saan-saan. Diba? Ang mga anak ko, kapag umalis, pala natin ang Panginoon. Ang mga anak ko, kapag umalis, pag-pray lang po ako, satisfied na ako. Amen. Alam mo kung bakit? Kasi nandito ang salita ng Panginoon sa kanila. Ganun po yun. Kaya po, napaka-powerful po ang salita ng Panginoon. Kayong magulang ko talagang nakita ko sa kanya, talagang pinamumuhay niya po talaga ang salita ng Panginoon. Faithful yan sa tithes, lahat ng gawain nandyan yan. Hindi ko na nakikita kung saan-saan. Ni-encourage pa niya kami, basta sa gawain ng Panginoon, dyan kayo. Ayaw ko makita kung saan-saan kayo na pupunta sa makamundo. Kaya ito rin po ang inani ko talaga. Kaya salamat ako sa Panginoon, sa magulang ko na may takot sa Panginoon. Ito po ang inani. Ang magulang ko po ay nagtanim ng mabuting gawa. At ngayon inaani rin po ng kami. Ako, mismo. Talagang inani ko po yun sa aking mga anak. Kaya Lord, salamat, mapalad at nakakilala tayo sa Panginoon. Kaya patuloy po tayo maging pagpapala sa ating pamilya. Sa ating pamilya lang po, kapag nakita ang totoo, na kayo na lagi may kapayapaan, nandun na mapagpakumabang loob. Sunod lang po tayo, sunod lang po tayo. Dahil ang magulang po walang ninais para mapaganda ang buhay natin. Mahaba ang buhay natin. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Dito sa lupa. Yan ang ating magulang dito sa lupa. Ang ating magulang sa espiritual, ang ating amang nasa langit. Sino gusto ng mga salita nito? Tumaas ang kamay. Yan. Alam ko naman lahat tayo, di ba? Kaya itong mga batang ito mapalad na maliit pa. Kahit ganyan yan sila makukulit. Pagdating po ng kahit pa paano meron po yan natutunan yan. Kaya po ako, lumaki rin po ako sa Sunday School ng mga bata. Lumaki rin po ako. Kaya salamat sa mga magulang, patuloy lang po natin i-encourage ating mga anak. Kahit nakita po natin buong pamilya ng lilingkod sa meron po rin tayong may nakikita pa rin. Diba? Hindi naman po tayo perfecto lahat na tayo ay under po tayo sa paglago. Alalayan po natin ang ating mga anak na nandito, ng mga magulang. Alalayan po natin sila, i-encourage natin sila, magbasa kayo ng Biblia.
Yan lang po, mga magulang, i-encourage ko sa inyo. Talagang i-mandatory sa inyong sa inyong sambahayan, magbasa po sila ng Bible. Hindi lang puro cellphone. May karapatan po kayo magulang. Kung gusto nyo, ang anak nyo ay mapaganda at maghaba ang buhay nila, i-mandatory nyo po sa inyong tahanan magbasa ng Biblia. Alam nyo, kapag sinubukan nyo po yan, magiging habit niya po yan. Ay, sabi niyo, basa ko ng Bible. Alam nyo, sa totoo lang, habang bumabasa yan sila, matututuyan sila. Pero kapag hindi po natin i-priority o talagang pagbiginan na sila hindi magbasa, kasi kayo na mga magulang na nandito, alam nyo na, kayo po ang gagamitin din sa buong pamilya ninyo para lalong lumago ang kanilang spiritual. Diba? Kaya po, salamat sa Panginoon na talagang ang bawat salita po, ihihimay-himay po natin yan. Pinagbibigyan din po natin yan para maunawaan natin lahat, pati ang mga kabataan. Yan. Para kayo ay lumago sa ating buhay spiritual. Okay, hallelujah. Palagi po natin ipadama sa kanila ang pagmamahal, pagpapahalaga at pagtanggap sa lahat ng bagay. Mga magulang naman minsan, kapag mga anak po natin ay nagsasuggest, tanggapin din po natin yan. Amen. Diba? Sabi nga, ay, wag mo na diyan pinagdaanan ko, kaya pa hindi na po yung ganun. Kasi talaga ngayon, papansin po natin, di ba yung mga bata ngayon, napakatalino na. Si Gwen lang nga yan, 2 years old lang yan, magaling yan sa cellphone. Iba na po ngayon ang generation. Salungan tayo. Kasi tayo noon, pinalaki ng stricto Talagang pag isang tingin lang yan, diba? Pasok agad sa kwarto. Noon, kami, pag may bisita ang aking mga magulang, bawal ka na magdaan. Bawal ka mag-istorbo. Pero ngayon, kahit may kausap ka, sige pa, dadaan pa dyan sa harap mo. Ganun na po ngayon ang generation. Pero tinako natin yan, ang lang po dahil siguro lang po ay disiplinahin lang natin mga anak. Pangaralan lang po natin. Matututo naman po yan. Baga talagang grabe na ngayon ang panahon. Okay, number 2 na po tayo. Number 4. How to be a blessing to others. Paano tayo maging pagpapala sa iba at sa kapwa natin mananampalataya? Colossians 3 verse 12 to 13. Maliwanag po. Ayan. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Yan, mapalad tayo, pinili pala tayo ng Panginoon. Amen. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon. Gusto niya tayong baguhin. Hindi lang po, normal salitain natin, andyan mismo Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya, mahal talaga tayo ng Panginoon, at pinili niya para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabang loob, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. 13. Diretso mo, Ben. Magpasensya kayo sa isa't isa. Yan. Huwag laging mainit ang ulo. Yan. Kung may nanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad ng sa inyo ng Panginoon. Yan. Magpasensya daw tayo sa isa't isa. Huwag laging magagalitin. Amen. Lord, baguhin mo kaming lahat. Di ba? Lalo na pag walang pera, magagalitin. Aminin, mga nanay. Amen. Di ba, anak? O maging tatay, meron din yan, hindi lang nanay. Di ba? Ayan. Lalo na kung walang load. Ayun. Ouch. Natamaan ata. Ganun lang po yun. Yan. Kaya, maliwanag po sa ating binasa na nararapat na maging attitude or karakter po natin at manatili sa ating puso, isipan at kaluluwa para tayo ay maging pagpapala sa iba. Yan. Meron po akong nakuha
nakuha. Ito sa pagbabasa ko ha. Kasi po ako may take note. Sa binabasa ko po, tinitik note ko kaagad na kung ano dapat i-apply. Meron po akong 11 na nakuha at nakita na dapat nating isabuhay. I-apply natin. Una po yan, yung mahabagin. Dapat ito nahahabag po tayo sa ating kapwa. Huwag natin pagkabuhian. Mahabag po tayo sa kanila. Pangalawa po, maging mabait tayo. Huwag po tayong masungit. Yan, dapat po maging mabait tayo. Hindi makasarili. Mabait po tayo. O, di ba? Pangatlo po, mapagpakuwabang loob. Ayan, napakahalaga po na humble tayo sa lahat ng bagay. Mapagpakuwabang loob po tayo. Huwag po tayo masyadong mataas. Dapat balanse lang po tayo sa ating buhay spiritual. Ayan. Pang-apat po, mahinahon. Alam niyo ako, minsan nagsasalita, alam niyo galit. Hindi po yun, boses ko na po yan. Malakas talaga ako sa boses. Parang bigla. Hindi po ako, ganyan na po talaga ang boses ko kahit sa bahay, parang nagkukwentuhan kami. Malakas talaga ang boses ko. Ayan. Parang galit. Parang galit, pero hindi po yung galit. Malakas na po talaga ang boses ko, ganun. So, maging mahinahon daw po tayo, mapagtimpi. Mapagtimpi tayo. Magawag tayo agad-agad magsasalita ng nararapat. Kundi, balanse lang po tayo sa pananalita. Napakahalaga po yan sa atin. Then, pang-anim po, mapagtiis. Di ba ang Lord nagtiis sa hirap, sakit, na dinanas ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan? Tinubos niya tayo. Ganun dapat tayo. Kahit anong sabihin ng mga tao sa atin, patuloy lang po tayo, basta patuloy tayo ng lingkod sa Panginoon. Someday, makikita nila na mismo sa buhay natin ay mayroong pagbabago. Tiisin lang po natin yun. Hindi po yan mawala sa atin. Napagsabihan po tayo. Patuloy lang po tayo. Hayaan lang po natin, sinasabi nila sa atin. Basta ikaw, alam mo na hindi ka nagkakasala sa Panginoon. Alam mo ang ginagawa mo na aayon sa kalooban ng Panginoon. Alam mo ang pinamumuhay mo na aayon, maayos ang inyong nilalakaran patungo doon sa paanan ng Panginoon. Pang-anim, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Ayan. Kung mayroong mga gusto o problema, huwag na po natin palakihin. Kausapin po natin. Kasi tayo yung mga anak na ng Panginoon. Puntahan po natin. Kung halimbawa po, merong may nasalita sa kanya, pasensyahan po natin. Para hindi po lumaki ang gusot na yun. Sa maliliit lang na bagay po, pwedeng may solve kapag tayo po ay mapagpakumbang loob at mapagpasensya. Napakalaga po sa atin ang mapagpasensya. Pang-apat po, mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ayan po, kapag meron po tayong sama ng loob sa ating kapwa, patawarin po natin yan. Huwag po natin iiran ang ating pride. Ibaba po natin ang ating pride. Kapag ikaw ay alam mo may sama ng loob ka sa iyong kapwa, o alam mo na may galit siya sa iyo, ikaw na mismo ang magpagpakumbabang loob. Dahil ikaw ang nakakilala sa Panginoon. Lalo nang hindi nakakilala sa Panginoon, ikaw mismo ang lumapit sa Kanya. Maghingi ka ng tawad. Patawarin mo po ako. Ayoko na manatili sa puso ko na ito'y hadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat po tayong pusong mapagpatawad. Kung meron po tayong sama ng loob, tanggalin na po natin yan. Kapag nakapagsabihan po tayo, galing ka agad, tanggalin po natin yun. Hayaan po natin yan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Kanya. Kung alam mo na ikaw ay meron pang tao, alam mo na may tao pa na nagagalit sa iyo, ikaw na mismo ang bumati sa Kanya. Alam mo, sa pagbati mo sa Kanya, unang-una ang napapurihan ng Panginoon. Kasi binago ka na ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Ganun ang tunay na anak ng Diyos. Walang kinikimkim, walang dinadala sa kanilang sa kanilang puso, kundi puro kalinisan, puro pusong mapagpatawad. Tandaan po natin, bakit binabalik-balik ito ng Panginoon sa atin?
Kasi nga tayo minsan ganun. Diba? May mga attitude pa rin tayong ganun. Ayaw nating sumuko sa kanila. Lalo na hindi Kristiyano. Pride pa rin umiiral sa atin. Eh, bahala siya dyan. Siya nagkamali. Bakit ako susuko sa kanya? Hindi po yun. Ano lang po yan? Espiritu po yan ang hindi nakakilala sa Panginoon. Amen. Bakit ako magbabato sa kanya? Siya ang nauna? Hindi po yun. Dapat tanggalin po natin yan. Dapat pamuhay po natin yung totoo. Yung salita ng Panginoon ang mapagpatawad. Ang Panginoon na di ba? Pinatawad tayo. Ikaw kaya, masugatan na nga tayo. Di ba? Ang sakit-sakit na. Ang Panginoon, pinako pa sa krus, hinagupit. Kaya natin gawin yun. Mapagsalitaan ka lang ng medyo against sa'yo, galit ka na, hindi mo na batiin. O, di ba? Meron po tayong mga ganong attitude. Lahat po tayo, hindi po exempted. At totoo lang, hindi po ako exempted. Lahat tayo. Tinuturuan tayo ng Panginoon para maging pure ang ating paglilingkod sa Panginoon. Para hindi tayo maparatanan nila. Alam mo, masakit din sa atin na kapag linggo-linggo lang sa simbayan, dyan sa church, pero ganyan ang ugali. Di ba ang sakit? Kasi kasamahan tayo, isang body tayo. Masakit po yun pag ikaw ay totoo ng lingkod sa Panginoon, na ang kapwa mo mananampalataya ay may narinig ka na siya sinusumbatan. Masakit po yun sa atin. Bakit? Ay isang katawan ng Kristo. Masakit po yun. Kaya dapat ipamuhay po natin, i-practice po natin yun para hindi po tayo maparatangan ng iba. Ang wala po natin, ang naisin po natin, yung Diyos lagi ang mapupurihan. Yan lagi ang nais natin sa puso natin. Ay, salamat, binago ng Panginoon ang kapatid. Nagsisimba din sa bitin, binago siya ng Panginoon. Diba? Ang napapupurihan ng Panginoon, ang kapatid ng Diyos. Masakit kaya sa akin, taga-bitin, wala pagbabago. Ganun pa rin. Masakit po yung bilang kami. Dito, masakit po yun sa amin. Kasi kung bakit? Kasi wala siyang natutunan. Hindi niya pinamumuhay yun. Kami mismo na lingkod ng Panginoon, masakit po yun sa amin. Kaya ang gusto namin, hinimay po natin, yung salita ng Panginoon, may proseso po yun pagbabago. Ay hindi hanggang manatili tayong ganyan. Ang gusto ng Panginoon tayo ay maging malinis ang ating pamumuhay. Maayos, maganda, kaaya-aya, alugod-lugod sa Panginoon. Yan ang gusto ng nais ng Panginoon sa atin. Kaya po ay encourage ko po sa ating lahat. Patuloy po nating isabuhay ang salita ng Panginoon. Number 8, magmahalan kayo sa isa't isa dahil ito ang nagbubuklod sa ganap na pagkakaisa. Yan po ang napakahalaga rin po sa atin. Love, magmahalan, ipadala natin ang ating pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ayan, hallelujah. Pag siya po, pagkariin niyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ng Panginoon. Ayan, alam ko na bawat sa atin, ito'y nangyayari sa atin na mayroon tayong kapayapaan. Kung tayo man ay nakakaroon ng problema, challenges sa buhay, problema sa buhay, alam natin ang solusyon, manalangin lang tayo, palakasin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng kasiyahan, kaaliwan sa atin. Ayan, kaya po, mapalad po tayo na nakakilala sa Panginoon. Pansampo, magpasalamat kayo palagi. Yan, di ba pag testimony sa Merkulis? Ako'y na-amaze nung Merkulis, talagang alam mo, popcorn. Talagang excited sila ipasalamat yung ginagawa ng Panginoon sa kanila. Napakahalaga po yung maliit man o malaki dapat nating pasalamatan sa Panginoon dahil na po lahat ay nanggagaling sa Diyos. Pang-11 po, sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo tinawag, pinili, hiniram ng Diyos para maging pagpapala sa iba at kapwa mananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. Wow, salamat sa Panginoon. Tayo talaga ay pinili ng Panginoon. Sa libo-libong tao sa mundo, sa buong mundo, isa ka na pinili ng Panginoon. Hiniram niya, binago niya. Kaya ang isusukli mo, totoong pagbabago, totoong paglilingkod sa Panginoon, seryoso paglilingkod sa Panginoon. Ibalik po natin sa Panginoon ang lahat. Amen. Sipin mo, mapalad po tayo. Pinili ka pala ng Panginoon. May purpose ang Panginoon sa buhay mo. Kaya ka narito. Gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka sa iyong pamilya. Gagamitin ka sa iyong kapwa. Isabuhay mo lang ang salita ng Panginoon. Hindi ka gagamitin kung mismo sa buhay mo walang pagbabago. Amen. Hindi ka gagamitin ng Panginoon
hindi ka gagamitin. Kung mismo sa buhay mo, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Panginoon, may nakikita pa sa iyo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Tandaan po natin, ang ating pagpapagal ay may gantimpala mula sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, hallelujah. Salamat sa Panginoon. Grabe po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Grabe po, may pagkakataon pa po tayo na ayusin ang buhay natin. Tayong lahat, ayusin po natin ang buhay natin. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Ang nais ng Panginoon pagdating niya, lahat tayo kasama sa pag-rapture. Walang maiiwan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kabataan na hindi pa nakilala ang inyong mga magulang, ipakita ninyo na kayo tunay na binago ng Panginoon. Para pagdating ng Panginoon, kasama ang mga magulang nyo, mga kapatid ninyo. Hindi lang po mga kabataan, tayong lahat. Isang buhay na po natin lahat ang ating mga napapakinggan. Yan lang po ang susi, sikreto, magbasa tayo ng Biblia. Ito lang po ang sikreto dahil dito po napapaloob ang lahat ng katotohanan, makapangyarihan na magbabago ng buhay natin. Tandaan po natin kapag tayo babad sa salita ng Panginoon, ang sabi nga ang salita ng Diyos ay makatotohanan, makapangyarihan, babaguhin ka ng Panginoon sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya po salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. May pagkakataon pa kami iayos ang buhay namin. May pagkakataon pa kami. Sa ibang lugar, bawal magbasa ng Biblia. Pero tayo dito, may kalayaan tayo. Na anytime, pwede nating basahin ng Biblia. Huwag po natin bigyan masyado ang cellphone. Sa cellphone, marami po tayo na nakikita na mababasa na para iba, manis-karis po tayo. Pero ang Biblia, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Kapangyarihan para magawa mo ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Magawa mo ang buhay sa tamang nilalakaran patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya lagi po namin i-encourage si Pastor. Dito tayo mag-base sa Bible. Ito lang po. Sabi nga, Kristiyano ka na nilang, itudo mo na. Itudo mo na. Huwag na po yung ups and down, ups and down. Paano kung sa down ka? Dumating ang Panginoon. Doon ka lang nakasama doon. Sa kahayaan ng Panginoon. Panatilihin po natin na tayo ay naging malakas, masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang ipanatili po natin sa Panginoon. Lakaran po natin ang tunay na anak ng Diyos. Tandaan po natin, pinili tayo ng Panginoon. Pinili ka. Sabihin, mayroong purpose ang Panginoon sa buhay mo. May layunin ang Panginoon sa buhay mo. Salamat sa Panginoon. Salamat po. Sa napaka-powerful na salita ng Panginoon na ating pinag-aralan, sarili natin mismo ang dapat mabago. Mismo ating sarili, tayong lahat, ako, hindi exempted, tayong lahat, dahil tayo araw-araw, dahil tayo ay nag-aaral. Magiging matagumpay po ang lahat kapag nanatili po tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, huwag po tayong ihinto, huwag tayong tatalikod, huwag kakaliwa, huwag kakanan. Diretso lang po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sa dulo nun, buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon, salamat. Kaya po, salamat sa Panginoon na lahat po tayo ay may bukas ang ating pagdinig sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tayo po tayong lahat bilang paggalang at pagmamahal sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And we worship you, Lord. We honor you. Panginoon, ang lahat ng parangal, pagdakila, paglulhati ay binibigay natin sa iyo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita mo, sa napakakapangyarihan na salita mo na aming narinig ngayong umaga. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, lahat kami rito, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, ito po, Panginoon, isabuhay namin, ipamuhay namin, gawin namin, Panginoon, hampangan namin, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay maging totoong maglilingkod sa iyo. Upang, O Diyos, maging pagpapala kami sa lahat
ng aming buhay Kristiyano, Panginoon. Salamat, Lord. Dalay ko po, Panginoon, ang aming pinag-aralan. Ito, Lord, ang mag-manifest sa buhay namin. Lord, matutunan namin, Panginoon, lakaran namin ang tama po, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa makapangyarihang salita mo. Na alam ko po, Panginoon, ibibigay mo sa amin, ipagkakaloob mo sa amin ito, Panginoon. Panghawakan lang namin, 100% kami paniniwalaan na ito, Lord, ay mangyayari sa buhay namin. At gagawin namin, Panginoon, ito. Susundin namin, Panginoon, lahat ng mga salita na aming narinig, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, Lord. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.